Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang hapon na ba? Hapon sa ibang mga bansa. Kaya naman magandang morning, magandang tanghali sa inyo po lahat. Ito po yung lingkod Fe Nicodemus para sa ating balitang halian. At kumuha muna tayo ng ating flash report sa labas ng ating studio sa pamamagitan ni kasamang July Pudok. Tape, patuloy pa rin yung nagaganap na Committee on Appropriation dito sa mababang kapulungan o yung Kongreso tungkol sa mga budget ng local government unit, Titape. At inuusisa nga ng mga congressman, sila OFW Party Lisa Magsino, Congressman Mark Go, Congressman marami to may ibang congressman to na tungkol doon sa budget, budget deficit, budget system ng ating gobyerno, kung bakit wala naman daw nakakarating, katulad yung hinihiling daw nila mga bombero, yung tungkol sa mga jail management, Titape, at iba't ibang mga iba't ibang sistema, kaya nga umiikot itong mga ulo ng mga utak ng ating kongreso na sabi nila, yung mga pinangako daw na may budget na hindi naman daw nakarating sa mga taong dapat pagbigyan, katulad sa local governments ng mga municipalities na hinihiling ng mga mayors and others, ay wala raw nakarating. Kaya nga inusisa ni Vice Chair Congressman Jose Aquino, Opo. na pinagakuan daw siya na bibigyan ng yung kanyang mayor ng tinatawag na bombero. Pero hindi daw nakarating, at sinabi daw nung taga BFP ng Bureau of Fire Protection na yung isang sa budget na miscommunication. Pero iniinit na rin ang ulo nito mga congressman, lalo na si OFW Party Lisa Magsino, na yung mga tulong daw ng mga local governments ay para bang atras abante, Titape. Kaya nga sabi ni Magsino kanina, parang hindi na raw makatotohanan ito, at sinisisi niya ang local government, lalo na ang PNP, Philippine National Police, at saka itong Bureau of Jail Management. Pero ang talagang pinagtutuunan nilang pansin para si CND si Secretary Benhar Rabalus. Pero kanina sinabi nung pinaka superintendent o director to ng BJMP na humingi siya ng dispensa na miscommunication daw at na-delay daw yung budget. At sabi naman ng chair, na congresswoman, isang taon na raw na miscommunication niya, bakit ganun para walang sinasabi. Kaya talagang tuloy-tuloy itong hearing na to, Titape, Talagang inuusisa nila dahil ito ay pera ng taong bayan, Titape. Okay. At kailangan malaman kung saan natutungo o tumutungo yung mga buwis na ibinabayad natin. Ultimong magbabasura, Titape, may nagbibigay ng buwis, Yung mga nagtitinda ng sigarilyo, dahil yung mga binibili nila mga sigarilyo, may added value tax yan. Yung mga bigas, saka mga mantika, kahit na sabihin mo, mahirap yan. Sa kalsada. Kaya kailangan usisain din nila yan. Bakit gano'n nangyayari? At tayo lahat na Pilipino ay nagpapasweldo sa mga taong ito. Pero kanina parang nahihiya nga si Benhar Rabalus. Pero sabi niya, actionan daw niya lahat ng problema tungkol dito sa local government problem.
ng ating bansa. Kasi ang dami. Bakit daw nadidelay? Yun ang tanong. Bakit daw nadidelay? Nadidelay daw dahil kasi ang ginagalit ni Congressman Aquino, siya pa raw yung binulungan nung taga-BJMP na meron ng darating na bumbero sa inyo. At pinangako naman ni Congressman Aquino sa kanyang mayor doon sa lugar niya, probinsya niya, na meron na. Nung wala na raw, hinahanap niya kung saan napunta yung sinabi nung parang parang laking hiya ni Congressman Aquino sa kanyang mayor na makakala ng bobola si Congressman Aquino tungkol sa ganung pangako. Kaya ito, alam mo, napakabigat itong mga hearing na to no? Tuloy-tuloy yung mga hearing tungkol sa droga, human rights, yung tungkol sa tinatawag na yung safety property, at iba pa, yung mga public account na mga pera ng taong bayan, kung saan napupunta. Kaya, alam mo, Tita Pe, habang tinututukan ko, tuloy-tuloy naman natin ibabalita sa programa mo para malaman na kababayan natin na talagang may nangyayari talagang paikutan dito sa nasabing mga budget. At lalo na sinisisi pa rito yung Department of Budget Management na napakabagal din magbigay ng budget para sa ating mga kababayan na hinihintay na Kongreso dahil yan ay meron ng mga panukalang batas na ginawa na nila. Pero hanggang yun, wala pa rin umuusad na budget para sa mga local government. Hindi kaya ilabas yan pagka medyo malapit na yung halalan? Ayun nga, nakapagtataka, Tita Pe, parang sumasakit ang ulo nila. Pero alam mo, maraming ulong gugulong dito pag nagkataon na, kanina nga, nandun si PNP Chief Romel Francisco, tinatanong din si Secretary Benarabal sa kanyang mga undersecretary at kanyang mga iba't iba pang mga Bureau of Fire Protection. Pero malalaman natin katotohanan. Alam mo naman, sabi nga, walang basura na hindi naamoy. Kaya takpag mo yan, maaamoy at maamoy nila yan. Tita Pe. Very good. So, yan ang aking update para sa nasabing Committee of Appropriation hearing dyan sa Kongreso para sa Kakampi Online, July Pudok reporting. Ayan ang ating balita mula sa labas ng ating himpilan. Nagkakagalit-galit na dahil sa budget, no? Okay, yan. Okay, sa ulo ng ating mga balita, secure gagamiting intel ng PNP. Relasyon ni Vice President Sara kay Pangulong Marcos, walang label. Yan Ako bumelta kay Bato. Makichismis tayo mamaya. Ikaw ang tunay na oportunista. Ako, wag lang ganyan. Net income ng PhilHealth papalo sa 61 billion pesos. Fire truck nag-refill sa private pool sa Rizal. Patay kay bata kayo niyan. Kaso nag-oo sa Comelec tuloy. 7 million pesos relo ng amok kinulimbat kasambahay arestado. Michael Yang, di miyembro ng NPC Antiporda, nag-leave of absence. Sa kabuuan ng ating mga balita, plano ng Philippine National Police, PNP, na gamitin na rin ng intelligence operative ang mga security guard. Oo nga. Pwede, di ba? Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ayon kay PNP Civil Security Group, Director Major General Edgar Alan Ocobo, malaking tulong ang maging katuwang ng PNP ang mga security guard sa intelligence gathering at magsilbi rin ito bilang mga force multipliers. Tama. Iginiit ng general na ginagampanan ng mga ito ang mahalagang papel sa pagsisiguro sa kaligtasan at seguridad ng mga paliparan, commercial establishment at iba pang pangunahing pasilidad. Sakaling maaprubahan, hindi lamang magiging limitado ang pagbabantay ng mga gwardiya sa mga establishmento, kundi maging sa mga nakikita nilang sitwasyon. Bahagian niya mga ito ng komprehensibong security framework ng ating pamahalaan, kasabay ng kanilang pagtiyak sa seguridad ng mga binabantayang pasilidad. Kasabay nito ay plano ng PNP na magsagawa ng Basic Information Collection and Analysis Seminar para sa mga pribadong security agency kung saan nakatakdang dumalo
ang mga ito sa 575,000 security guard sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tama. Ganito naman inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang relasyon niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pagdalo sa isang book donation at reading activity sa Davao City, kinonfirma rin ni Duterte na hindi na sila nagkikita o nagkakausap ng ating Pangulo. Anang Vice President, wala akong label sa relasyon naman namin ngayon. Hindi na kami nagkikita at hindi na kami nagkakausap. Yan ang tinura ng ating Vice Presidente. Sinabi rin ni Duterte na posibleng sampahan siya ng impeachment complaint. Dagdag pa nito, lagi namang pinag-uusapan among members of the House of Representatives ang impeachment at naririnig din naman namin lagi yung base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob, anya. Inaasahan na nila ito dahil sa mainit na politika sa bansa. Naku. Binansagang tunay na oportunista naman ni Antipolo Representative Romeo Acop si Senator Ronald Bato bilang sagot sa banat ng huli sa mga kongresista. Binueltahan ni Acop ang patutsada ni De La Rosa na tinatawag na mga walang prinsipyo at mga oportunista ang mga kongresista na bumabatikos sa drug war ng nakalipas na administrasyon. If anyone is the real opportunist, it's Senator De La Rosa, who shamelessly used his ties with the former president to rise from PNP chief to senator, leading a bloody drug war that targeted the powerless while shielding the powerful. Ito ang tinura ni Acop na isa ring dating PNP general na naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. Ani Acop, don't act like a K9 of the previous administration. Prioritize the country's interest and the general welfare of the people. Yan ang sabi ni Acop, ha. Pinamunuan ni Acop ang quadruple joint committee na nag-iimbestiga sa posibleng kaugnayan ng Philippine offshore gaming operators sa illegal drug trade, extrajudicial killing at iba pang krimen. Sa pagharap ni dating Custom Intelligence Officer Jimmy Guban, idinawig nito sina Davao City Representative Paulo Duterte, Mr. ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio at dating economic advisor na si Michael Yang na nasa likod umano ng shipment ng 11 billion pesos na shabu na itinago sa magnetic lifter sa Manila International Container Port noong 2018. Tiniyak naman ni Department of Finance o Secretary Ralph Recto na hindi nakakaapekto sa benepisyo ng mga miyembro kahit gamitin pa ng gobyerno ang excess fund ng Philippine Health Insurance. Dahil papalo sa 61 billion pesos ang net income ng ahensya ngayong taon. Sinabi ni Recto na naayon sa medical principle na first do harm ang paggamit ng natutulog na pondo at hindi nakakaapekto sa benepisyo ng mga miyembro. Yung benefits package ng mga miyembro ng PhilHealth daragdagan ng taon na ito'y mahigit 30%. Tapos, ang malubhang sakit katulad ng breast cancer, binigay ngayon ay 100,000 pesos. Gagawing 1.4 million. At marami pang iba, paliwanag ni Recto. Madaragdagan din ang benepisyo ng PhilHealth at kahit karagdagang ito, malaki pa rin ang kita ng PhilHealth at yung kinuha lang natin dito ay di galing sa contribution ng members. Ito ay galing sa subsidiya ng government, dagdag ni Recto.
na hindi ginamit. Sa katunayan niya, magbibigay ang gobyerno sa susunod na taon ng 70 bilyon sa PhilHealth at sapat ito para madagdagan ang benepisyo. Ipiniliwanag din rekto na pagsisimula ng panayam na mahigit kalahating trilyong piso ang nasa kaban ng ahensya, sapat na para mabayaran ang 2 hanggang 3 taon nilang gastusin. Ibinunyag din kasi ni Recto na ang 20 billion pesos, sobrang pondo ng PhilHealth na unang inilipat ay ginamit para masakop ang health emergency allowance ng mga health workers at frontliners. Opo, 20 billion po ang nakuha muna. Ibinalik kasi kanila daw, dati naman talagang sa kanila daw yon. Oo, ibinigay yun ng gobyerno na hindi naman nagamit yung iba. Pinaimbestigahan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa Bureau of Fire Protection. Ito atay binabanggit kanina. Ang umunay paggamit ng fire truck para mapuno ng tubig sa swimming pool ng isang pribadong resort sa Taytay, Rizal. Ayon kay Abalos, inatasan na ni BFP Chief Fire Director Louie Poracan na alamin ang aligasyon unlawful na paggamit ng fire trucks ng BFP. Nauna nang nag-viral sa social media ang paggamit ng fire truck sa pag-refill ng tubig sa naturang swimming pool. Iniutos din ng kalihim na agarang pagsibak sa pwesto sa mga sangkot na tauhan ng kawanihan habang ginagawa ang investigasyon. Mahigpit namang kinundina ng DILG ang anumang maling paggamit ng resources ng gobyerno. Sa isang post sa Facebook, makikita na nakuhanan ng larawan ang isang fire truck ng BFP sa harap ng isang gusali at mayroong hose. May video rin na makikitang kumukuha naman ng tubig sa isang fire hydrant. Tayo muna yung magpaalala mula sa ating himpilan. RB? Okay.
Tuloy ang motu proprio complaint na inihahain naman ng Commission on Election. Ito'y laban kay Alice Goo dahil sa kasong material misrepresentation. Kahit pa nagdesisyon na ang Office of the Ombudsman na tuloy na siyang i-dismiss sa serbisyo bilang alkalde ng Baban, Tarlac dahil sa grave misconduct. Sa panayam naman sa radio, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na wala anumang epekto sa kanilang kaso laban kay Goo ang desisyon ng Ombudsman, kaya tuloy-tuloy lamang ito, aniya. Ayon pa kay Garcia, tuloy-tuloy na naman po ito sapagkat wala pong epekto sa amin ang desisyon ng ating Office of the Ombudsman. Ang Office of the Ombudsman, sabi nila, ay perpetually disqualified. Tama po yun. Pero sa amin, lahat ng kandidato nagsisinungaling sa Certificate of Candidacy o tinatawag natin na misrepresentation ay kinakailangan humarap sa kasong kriminal. Ito yung dagdag pa na ni Garcia. Sinabi ng poll chief na sa ngayon, inaantabayanan na nila ang tugon ng kampo ni Goo na una naling pinagdalhan ng sumpina kaugnay sa kaso. Hinihintay namin na ang kanyang pagiging sagot 10 araw matapos na may serve ang tinatawag natin sa buwena. Again, hindi ito hinihintuan dahil lang sa desisyon ng ibang korte o ibang opisina. Dagdag pa ni Garcia. Matatandaan na una nang napatunayan ng COMELEC na ng NBI na ang fingerprint ni Goo at ng Chinese national na si Goo Wang Ping ay iisa lamang. Ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang pag-dismiss kay Goo sa serbisyo dahil sa kasong grave misconduct. Tayo muna ay kumuha ng balita mula sa ating flash report. Yes, animal shelters at clinic na lungsod sa susunod na buwan na, ayon kay Mayor Hani Lacuna. Inanunsyo ni Mayor Hani Lacuna na magkakaroon na ng kauna-unang animal shelter at clinic ang lungsod ng Maynila. Ito'y sa isang buwan na magaganap. Sinabi ng alkalde ng pamalang lungsod ay nakakita na ng lugar kung saan ilalagay ang planong pet cemetery. Ginawa ni Lacuna ang pahayag makaraang pangunahan niya ang lungsod sa pagdiriwang ng kapistahan ni Senyor San Roque na patron ng mga aso noong August 16. Nalaman na ang Lady Mayor ay isa ring conference kung saan mayroon siyang alagang 13 aso. Napag-alaman ng unang animal shelter at clinic ay ilalagay sa Bitas, Tondo at magkakaloob ng libreng serbisyo para sa mga cat and dog owners na pawang residente ng Maynila. Ito'y first come, first serve. Sa kasalukuyan, ang free anti-rabies vaccines ay ibinibigay sa mga alagang hayop sa buong lungsod. Kaugnay pa nito, binahagi din ni Lacuna na ang lokal ng pamahalaan ay magsasagawa ng programang magbibigay ng lahat ng mga interesado na magsanay at matuto ng proper grooming sa mga alagang hayop. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila maalagaan ang kanilang mga alagang hayop, magkakaroon pa sila ng pagkakataong magkaroon ng extra income. Ang pet cemetery naman ay ilalagay sa Manila South Cemetery, kung saan maaaring ilibing ang mga poor parents ang kanilang mga yumaong alagang hayop. Idinagdag din ni Lacuna na base sa plano, maglalagay din ng crematorium na sa parehong sementeryo kung saan maaaring dalhin ang mga alagang hayop para i-cremate. Ayon kay Lacuna, kinausap na niya si Vice Mayor Lul Serbo para sa kanyang kapasyahan bilang presiding officer ng Manila City Council upang pag-aralan ang mga detalye pati na operational guidelines para sa nasabing clinic, cemetery at crematorium dahil ito kailangan maging isang laman ng ordinansa. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Junan Sures nagbabalita sa Balitang Halian, Kakampi Online. Samantala, kalaboso ang isang kasambahay
Matapos na ireklamo ng kanyang amo nang matukosang nawawala ang nasa 9 na piraso ng mamahaling relo na umaabot sa mahigit 7 milyong halaga sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Jahara Payak Garcia, 22 years old, tubong Maasid, Southern Leyte. Ayon sa biktima na isang doktor, nag-out of the country siya. Ang kanyang pamilya noong Hulyo. At bumalik ng bansa ng Agosto 16. Nagulat siya na makitang wala na sa vault ang nasa loob ng kanyang kwarto, ang nasa 9 na mamahaling relo na Rolex na umaabot ng humigit kumulang 7 million pesos. Kabilang sa mga nawawala yung Rolex Datejust 2 na may halagang halos 632,000. Rolex GMT2 1 million. Halos humigit kumulang. Rolex Submarine 99 almost 1 million din. Bilgaus Datejust 1, Rolex Datejust at Rolex Explorer. Sa paliwanag naman ng suspect, may tumawag daw sa kanya at pinadala ang mga naturang relo sa isang gasolinahan sa Katipunan Avenue, malapit sa White Plains Avenue, Barangay White Plains, Quezon City. Sinabi rin ng houseboy ng biktima na nakita niya ang suspect na umalis ng bahay nitong Agosto 16, bandang alas 8:30 ng gabi na may bitbit na itim na shoulder bag. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng tracking at backtracking ang mga tauhan ng Quezon City. Laban sa suspect, sinampahan na ng qualified theft si Garcia. Inaalam na rin ng pulisya kung biktima ng budol-budol gang si Garcia. Mari naman pinabulanan kahapon ng NPC ang pahayag ni key witness sa kontrobersyal na pagpupuslit ng illegal droga sa nakarang administrasyon ng miyembro ng organisasyon ang isang Michelle Young. Ito'y kaugnay sa isiniwalat ng dating opisyal ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban sa pagdinig nitong nakaraang Biyernes ng House Committee on Dangerous Drugs. Mr. Young is not and was never a member of National Press Club nor affiliated in any way with the organization, ani NPC President Lionel Absola. Kasabay nito tinanggap ni Absola ang isa pang NPC officers. Ang paghahain naman ng leave of absence ni NPC Vice President Benny Antiporda matapos na makaladkad ang kanyang pangalan sa Kamara Quad Committee hearing. Si Antiporda, isa sa mga idinawit ni Guban sa kontrobersyal, ay nagsabing inihahanda na nito ang point-to-point na isasagot dito sa mga naging aligasyon ni Guban laban sa kanya. Ang NPC naman ay isa sa mga pinakamatandang organisasyon ng media na sa bansa ay nakikisa sa paghahanap ng katotohanan at nananawagan naman ng paghahanap sa katotohanan. Nakikisa sa paghahanap ng katotohanan at nananawagan sa resolusyon batay sa katotohanan at walang pagkiling. Yan ang ating mga balita sa ngayong araw na ito. At syempre, dumako muna tayo sa ating paalala mula sa ating himpilan tulad na Magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang ating update sa ating bagyo na minomonitor, si Bagyong Dindo na may international name na Jongdari. Yung Jongdari po ay mula naman sa bansang North Korea. Na ang ibig sabihin nitong Jongdari, isang uri ng ibon sa bansang North Korea. So naging bagyo na nga yung low pressure area na ating minomonitor kahapon. Nandito siya huling namataan 640 kilometers northeast ng Itbayat sa Batanes.
Mula sa pagiging tropical depression kagabi, ito ay naging isang tropical storm kaninang madaling araw at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at magbugso ng hanggang 80 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong si Dindo sa napatungo dito sa may palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ang kanyang direksyon ay pahilagang silangan at ang kanyang bilis ay nasa 10 kilometers per hour. Sa ngayon, wala namang direktang epekto itong bagyong Dindo sa anumang bahagi ng ating bansa at patuloy ang nakakaapekto itong southwest monsoon o habagat, partikular na dito sa may northern Luzon. So inaasahan natin ngayong araw, malaki yung chance ng mga pag-ulan dulot ng habagat at hindi ng bagyong Dindo, no? Partikular na dito sa may area ng Batanes at Babuyan Island. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo, lalo na sa may bahagi ng Mindanao, generally fair weather tayo sa malaking bahagi nating kapuluan, pero asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Muli, posible na nga lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Dindo ngayong umaga. Narito yung track ng bagyong Dindo na huli nga nating namataan. Dito malapit na sa may boundary ng Philippine Area of Responsibility. Between 5 a.m. today hanggang mamayang alas 8 na umaga, posibleng nasa labas na ito ng PAR. At mamayang 2 p.m. ang ating base sa ating forecast track na sa 760 kilometers na ito northeast ng Itbayat sa Batanes. At bukas, nasa may mahigit 1,000 kilometro na ito north-northeast sa extreme northern Luzon. At dahil nga malayo itong bagyong Dindo sa ating bansa, wala tayong nakataas na anumang tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. At wala rin umuli itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi rin niya masyadong napapalakas ang hanging habagat. Kadalasan kasi yung mga bagyo na nasa typhoon category at ito yung nagpapalakas ng habagat. Sa ngayon, nasa tropical storm category pa lamang itong bagyong si Dindo. Kaya ngayong araw, makikita natin dito sa Luzon, malaki yung tsansa ng mga pagulan dulot ng habagat, partikular na sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Sa nalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather ang mararanasan, di ba na lamang paliting sa hapon, posible yung mga thunderstorms at mga rain showers. Yung agwat ng temperatura sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius to Gagaraw. Sa may Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, medyo mainit pa rin, from 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 27 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Palawan, generally fair weather din ang mararanasang panahon sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 33 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Inaasahan natin medyo mainit pa rin yung tanghali dito sa may area ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman sa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura. Wala rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat kahit na ang maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Iba yung pag-ingat na lamang kapag meron tayong thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. At ito po ay patuloy pa rin tayong sundan sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.usc.gov.ph, lalong-lalo na para sa update ito sa bagyong Dindo na inaasahan ng ating lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. At sa ating mga social media platforms, inilalabas natin ating mga thunderstorm advisories, rainfall information, flood advisories, mga heavy rainfall warning. Kaya natili pong nakatutok at nakasubscribe sa iba't ibang mga social media platforms ng DOST Pag-asa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Troll! Ayan. Sa ating mga trabaho, ayan,
Ang iQuest International Manpower Services ay nangangailangan ng 40 factory workers naman. Yan. No placement fee, no processing fee po ito ha. Urgent hiring po sila ngayon. Ayan. So, Advanced Semiconductor Engineering Incorporated sa Kaohsiung. Yan. Okay. Yan. Standard qualification, 2 years college level o 2 years vocational. Graduate above is an advantage. Ang mga interested applicant, you may apply now. They conduct daily screening for the final interview on August 29, 2024. Okay, next natin. Yan, apply po kayo dyan sa iQuest. Yan po, scan QR code. Ayan naman, Security Forces Hospital Program sa Riyadh, Saudi Arabia. Kailangan po nila ng mga registered nurses. Registered nurses 2. Yan. Ang areas ay ICU, Burn Care Unit, CCU, Operating Room, Recovery Room, Day Surgery, ER, Pediatric Ward, Surgical and Medical Wards, OB-GYN, Endoscopy, Short Stay Unit, PICU o PICU, NICU, and Renal Dialysis. Para sa registered nurses, nasa 1,394 or 1,554 US dollars. Yan. Para naman sa registered nurses 2, ang salary ninyo ay nasa 4,000 SR to ibig sabihin Saudi Riyal, 4,560 to 5,110 or equivalent to 1,250 o hanggang 1,362. Yan. Minimum of 2 years experience, postgraduate clinical with at least 1 year experience in relevant specialty. Walang placement fee, free accommodation and transport. Saan ito matatagpuan, RB? You can apply for arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply.msd@eslashrecruitment.com.ph. Or pwede kayo pumunta sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY, Orosa Street, Ermita, Manila. Ayan. Okay, join the BSH team and work in Washington, USA. Registered nurses, at least 2 years of bedside experience in cardio, telemetry, or general medical surgical ward. With or without NCLEX are welcome to apply. We will also accept walk-in, sabi nila, applicants from Mondays to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Send your application to usrn@ipams.com with subject name BSH. At least 2 years of bedside experience in cardio, telemetry, or general medical surgical. CF Sharps Crew Management Incorporated, ayan, passenger vessel hiring wiper, aircon tech, motorman, engine repairman. Okay. You can apply to recruithire@cfsharp.com. Ayan po yung mga number. Manila Office, Building 209, Casa Roca, General Luna Street, Intramuros. Okay, gusto nyo, ayaw nyo sa Middle East. Ayan, ito na yung pagkakataon nyo. We are hiring for Malaysia. Qualification, 24 to 35 years old, with or without experience, willing to work under pressure, mag-alaga ng bata o matanda, masipag, magpasensya, magalang. Next.
RB. Higit sa lahat may determinasyon na magtapos ng kontrata para makaipon at umasenso sa buhay. Mapag-aral ang anak at makapagnegosyo. Please come to their office sa Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Ito'y nasa Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Rojas Boulevard, Pasay City. Ang landmark ng Delta Beer Agency is nasa itaas ng Norwegian Salmon Buendia, Pasay. The owner, Margie Socorro Sacote. Ang contact number, ayan po, 639-276-787454. Tayo muna magpaalala mula sa ating himpilan. Okay. So with that, pakita mo nga muna, RB, yung binigay pinadala ko sa Embassy on Wheel. Yan.
Embassy on Wheels sa Al-Kubar, August 30, 31. The Philippine Embassy in Riyadh informs that the public that an embassy on wheels will be conducted in Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia from 30 to 31 August 2024. Andiyan po ang passport services and other consular services. Mga application for notarial, authentication, civil registry, andyan din po sa Embassy on Wheel. Ganon din po ang isang, ipaalala din natin dun sa mga taga Lebanon. Pinadala ko din yung Lebanon. Na kung pwede ay nasa kasi alert level 3. So kung makakalikas pa po kayo, yung mga Lebanon sa Lebanon na nag-work doon, kung makakaano pa po kayo, makakalabas pa po kayo dyan, ay pwedeng kumuha kaagad, no? Lebanon update, ito na. Meron? Dyan? Okay. Inimok ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang lahat ng mga Pilipino roon na agad nang lumikas sa harap ng inaasahang pagtindi ng bakbakan ng Hezbollah at Israeli forces. So ngayon po ay nagkaroon na rin ng tinatawag na Alert Level 3. Ito, the Philippine Embassy in Lebanon strongly urges all Filipino citizens to leave Lebanon immediately while the airport remains operational. We will advise all Filipino nationals to prioritize their safety and depart the country as soon as possible. If you are unable to leave Lebanon, we strongly recommend that you evacuate to safer areas outside of Beirut, South Lebanon, and the Bekaa Valley. Ito po yung maganap ng Saturday, no? So, inaabisuhan kayo ng ating pamahalaan na kung kayo po ay nasa mga lugar na medyo delikado, ay lumikas na tayo. Kasi sa ngayon, ang Beirut is under alert level 3 po, indicating that repatriation is available but voluntary. Ito po ay ayon sa DFA. Hanggang sa ngayon pa naman po, sa panahon na ito ay ang Beirut remained calm for now. Pero dahil nga sa mga kaguluhang nangyayari, as of now, meron daw po tayong 738 Filipinos have requested to return to the Philippines. To date, ngayon po, meron na 356 have already been repatriated. Meron ka bang video? The Department of Migrant Workers report that over 11,000 Filipinos are currently in Lebanon. 11,000? Alam ko hindi ito di ba? Hindi So, may mga paalala pa rin. Kaninang umaga lang po, dumating ang 13 kasama ng 3 anak dependent from Beirut, and there are around 45 who are pending repatriation. We are course probing repatriation and welfare assistance on the ground together with DMA, DMW, and the OWA. Yan ang sabi ni DMW Secretary Hans Kakda. Ang pinag-uusapan kasi nating area dito ay yung southern part, where the tension is high, the bordering northern Israel, dun sa mismong border town. Walang Pilipino kung saan mismo may current exchange of fire. Walang Pilipino doon, but dun sa southern cities meron po. Sabi ni ng
DMW. The Philippine Embassy in Lebanon is preparing evacuation route in case of the situation escalate to alert level 4 or mandatory repatriation. Agencies in the Philippines are ready to offer on-site repatriation and arrival assistance for returning Filipinos. The cross-border violence between Lebanon and Israel has killed 580 people in Lebanon, mostly Hezbollah fighters, but including at least 128 civilian according to the AFP tally. Ano wala dito be? On the Israel side, including in the annex, Golan Heights, 22 soldiers and 26 civilians has been killed according to the army figured. Hezbollah and Israel fought a war in 2006 with ayon kay Agence France-Presse. Sige po, bigyan natin kayo ng iba't iba pang update with this. Okay? Ito po ang inyong lingkod, Penny Codemus. Tayo po ngayon ay nagsasara muna ng ating programa at babalik po kami mamaya-maya. Marami pong salamat. Tony Tasman.